Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang isang napaka-interesting na infographic na nagpapakita ng future offshore combat force ng Philippine Fleet. Ito ay kombinasyon ng mga kasalukuyang barko ng ating Navy, ongoing procurement, at mga planong idagdag sa darating na mga taon. Ang pinaka-highlight dito ay ang effort ng Philippine Navy na double, o mas lalo pang paramihin, ang kanilang mga barkong pangdepensa sa dagat. Kaya samahan ninyo ako sa 15 minutong talakayan, para mas maintindihan natin kung ano ang direksyon na tinatahak ng ating hukbong dagat. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Bakit mahalaga ang offshore combat force? Unang tanong, bakit nga ba critical para sa Pilipinas ang pagkakaroon ng credible offshore combat force? Simple lang, malawak ang ating Exclusive Economic Zone, EEZ, lalo na sa West Philippine Sea. Doon tayo humaharap sa iba't ibang hamon tulad ng piracy, smuggling, illegal fishing, at higit sa lahat, foreign intrusion. Kung kulang ang barko ng Philippine Navy, mahirap protektahan ang ating karagatan. Kaya malaking bagay ang infographic na ito dahil ipinapakita nito kung paano natin dahan-daang pinapalakas ang ating fleet. Kung babalikan natin ang nakaraan, kilala ang Philippine Navy bilang isa sa pinakaluma at mahina pagdating sa naval capabilities sa Southeast Asia. Karamihan ng barko natin ay mga donasyon at halos World War II era pa. Pero sa ilalim ng AFP Modernization Program, mula Horizon 1, Horizon 2, at ngayon Horizon 3, nagsimula na tayong mag-shift mula sa mga second-hand at lumang assets, patungo sa brand-new, modern warships. Isang landmark sa prosesong ito ay ang Jose Rizal-class frigates na gawa ng Hyundai Heavy Industries sa South Korea. BRP Jose Rizal, FF-150. BRP Antonio Luna, FF-151. Ito ang unang purpose-built, modern frigates ng bansa. May surface-to-air at surface-to-surface missiles, torpedoes, at advanced radar. Hindi sila kasing bigat ng destroyers ng ibang bansa, pero malaking leap forward sila para sa ating Navy. At ngayong taon, nadagdagan pa ng isa pang klase, ang Miguel Malvar-class frigates, isang bagong barkong iodine liver ngayong taon mismo. Brand new ito at magsisilbing dagdag sa ating frontline combat force. Ngayon, tingnan naman natin kung alin na lang talaga ang matatawag na old ships sa Philippine Navy. Gregorio del Pilar-class offshore patrol vessels. Mga dating Hamilton-class cutters ng US Coast Guard. Tatlong operational, BRP Gregorio del Pilar, BRP Ramon Alcaraz, at BRP Andres Bonifacio. Malalaki at kayang magtagal sa laot, pero wala pang modern missile systems. Pohang-class corvettes. Una ay ang BRP Kenrado Yap PS-39, mula South Korea, dumating noong 2019. May anti-submarine warfare capability, pero matanda na ang design. May planong magdagdag pa mula sa donasyon ng South Korea bilang bridging asset. Emilio Jacinto-class offshore patrol vessels. Tatlong German-built patrol ships na dumating noong 1990s. Dumaan sa modernization upgrades, pero limitado pa rin ang capability kumpara sa mga bagong barko. Ito ang tatlong klase na maituturing na old guards ng ating offshore fleet. Bukod sa Jose Rizal-class at Miguel Malvar-class frigates, may isa pang exciting development ngayong taon. Raja Sulaiman-class offshore patrol vessels. Ito ay brand new OPVAS na ginawa talaga para sa Pilipinas. Ang unang barko ay inaasahan na ma-deliver within this year. Hindi na ito second-hand, kundi purpose-built para sa ating Navy. Kapag dumating na sila, madadagdagan ang ating fleet ng modern and reliable patrol vessels na kayang mag-operate sa ating malawak na karagatan. Ang arrival ng Raja Sulaiman-class ay isa pang patunay na ang Navy ay hindi na lang umaasa sa donasyon, kundi nagsisimula ng mag-invest sa brand new ships. Makikita rin sa infographic ang mga planned acquisitions. Frigate full complement acquisition, dagdag na modern frigates para maging backbone ng ating surface fleet.
Corvette Acquisition Phase 2. Mas advanced corvettes na may better sensors at weapon system, intended para magkaroon ng credible deterrence capability. Potential Abukoma-class destroyer escorts mula Japan. Kung matutuloy ang transfer, malaking boost ito dahil mas malaki at mas capable sila sa anti-submarine warfare kaysa sa existing patrol vessels natin. Ang mga ito ay bahagi ng Horizon 3, na nakatutok sa pagdagdag ng mas maraming high-capability warships. Ang pinaka-core message ng infographic ay malinaw: multiply the numbers. Kung dati, mabibilang lang sa daliri ang mga barko ng Philippine Navy na kayang mag-operate offshore, sa susunod na dekada, unti-unti itong dama-dami. Hindi ito mangyayari overnight, dadaan ito sa kombinasyon ng donations, acquisitions, at modernization upgrades. Pero malinaw na sa direksyon ngayon, by 2030, ibang klase na ang magiging mukha ng Philippine Fleet. Siyempre, hindi rin mawawala ang mga hamon. Budget: napakamahal ng frigates at corvettes. Hundreds of millions of dollars kada isa. Maintenance: hindi sapat ang bumili lang, kailangan ng sapat na logistics, spare parts, at crew training. Geopolitics: habang pinalalakas natin ang Navy, siguradong hindi ito ikatutuwa ng ilang bansa, lalo na ang China. Kaya kailangan ding balansehin ang defense modernization at diplomacy. Kung susumayin, ang future offshore combat force ng Philippine Navy ay magiging halo ng tatlong lumang klase na unti-unting papalitan. Mga bagong frigates at OPVAs na dumadating ngayon. At mas advanced na barko na bibilhin pa sa ilalim ng Horizon 3. By 2030, hindi na tayo fleet na puro luma at second-hand lang. Unti-unti, nagiging modern and credible naval force na tayo, handang protektahan ang ating karagatan at makipag-collaborate sa allies tulad ng US, Japan, at South Korea. At iyan ang kabuuang breakdown ng infographic tungkol sa future offshore combat force ng Philippine Navy. Isang malinaw na roadmap kung paano natin pinalalakas ang ating depensa sa dagat, at isang patunay na unti-unting nagbabago ang ating Navy tungo sa pagiging isang tunay na modern maritime force. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong klaseng analysis, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at share ang video na ito. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa AFP modernization at sa mga latest defense updates. Ito NPH Malaya, at ito ang inyong defense update. Hanggang sa muli, at mabuhay ang hukbong dagat ng Pilipinas.